So, eto na nga mga sangkay. Eto na ba ang magiging katapusan ni Zaldico sa kanyang pagtatago sa ibang bansa? Alam po natin mga sangkay na sobrang init po ng Amerika ngayon sa ICC. Mainit na mainit. Sing-init po mga sangkay ng kumukulong tubig mula po sa kalan. Pero seryoso mga sangkay. Ang Amerika ay matinding banta ngayon sa ICC. Ngayon mga sangkay, anong koneksyon dito kay Zaldico na posibleng arestuhin siya ng Amerika? Pag-usapan po natin. Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, isubscribe nyo na po yung ating YouTube para lagi po kayong updated dito sa mga ina-upload po nating komentaryo, mga vlog, mga opinion, mga sangkay. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so lumabas itong balita, mga sangkay. Ayan. Ito yung lumabas na balita kasi former Executive Secretary Vic Rodriguez nananawagan sa Amerika na kunin daw po si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanilang kustodiya. O dalhin nila. Damputin na nila. Saying the businessman politician could provide evidence, makakapag-provide daw po ng mga ebidensya, sa sinasabing korupsyon involving officials of ICC. Ngayon na ang Amerika daw po ay nagsimula ng kanilang kampanya laban po sa ICC. Kasi ngayon talagang matindi yung US. Matindi yung gagawin ng Amerika. Desidido po kasi talaga yung Amerika eh. At hindi ko pa po na-vlog pero reveal na po natin dito, mga sangkay, may 5 na pong bansa ang tumiwalag sa ICC dahil po sa panawagan at kampanya ng Amerika na ang mga sumusuporta sa ICC ay kumalas na. 5 nations kumalas na sa ICC. Ngayon, mga sangkay, ano ba ang mayroon? Palalimin natin. Tingnan po natin itong balita, mga sangkay. Sa isang Facebook broadcast, itong si Vic Rodriguez daw po, nagkaroon po ng kanyang apela kay US President Donald Trump na tinatarget po ang ICC na maglabas ng arrest warrant. Diba? Naglalabas po yung ICC naglabas po ng arrest order. Itong ICC laban po kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel at iba pang mga Israeli officials. Marami pong mga sangkay, kahit nga po si Putin, meron din pong arrest warrant yung ICC. Pero wala pong sumusubok na arestuhin po sila Putin. Bakit? Pag ginawa nyo yan, talagang dudurugin yung bansa ninyo yan. May malaking kahantungan po talaga. He said, the U.S. Department Undersecretary of State Marco Rubio should investigate over allegations that ICC investigators accepted bribes during the tribunal's investigation into former President Rodrigo Duterte. Okay. So, alam po natin ang chismis na ito mga sangkay na ang ICC di umano, tumanggap daw po ng mga mali-maleta, mga sangkay, nakapirahan, kaya daw po nandoon si
dating Presidente Duterte. At ang isa sa nagmaniobra daw po nito ay itong si Zaldico. Yun yung palabas. Na hindi po natin alam kung gaano katotoo. Pero sabi ni Vic Rodriguez, dapat daw malaman ni Marco Rubio ito at maimbestigahan kung gusto ng ebidensya ng matinding katiwalian ng ICC. Dahil tumatanggap daw po sila ng kaperahan para po may masakoting tao o isang leader. Ang tanong, papakinggan kaya ito ng Amerika, mga sangkay? Well, kung akong tatanungin, pwede. Pwede siyang pakinggan. Since mainit ang Amerika ngayon sa ICC. Ang tanong na lang, makakarating ba? Makakarating ba sa opisina mismo ni Marco Rubio, unang presidente ng Amerika? Pero kung makakarating po yan, po pwedeng gawin yun. Pwede nilang gawin yun, mga sangkay. Tapos, sila na ang maghanap kay Zaldico. At kapag nangyari yun, naku, mga sangkay, tinding pasabog nun. This would swiftly accomplish the order of President Trump to dismantle the ICC. Brick by brick, sabi po ni Rodriguez. So maraming ano dito kasi, marami pong sinasabing involved. No, na ito mga investigador daw po ng ICC, tumanggap na nga daw po ng para lang po madala si former President Duterte sa The Hague. Tayo naman mga sangkay, wala na po tayo sa poder ng ICC. Pero ayun na nga po, nadampot daw po si former President Duterte dahil po sa pakikipagtulungan ng ICC sa Interpol. Tapos itong Interpol nakipagtulungan din daw po sa atin. So ganun po ang pinaka-reason. Pero ayun na nga po mga sangkay, sabi ni Rodriguez, that is why US authorities should arrest Zaldico and execute his affidavit in the US. We have to help the US in their will to dismantle the ICC. Ngayon kasi talaga, yung criticism ni Marco Rubio laban po dito sa ICC, malala. Talagang tutuluyan daw po nila yung ICC na pabagsakin. Yung tanong, kaya ba ng Amerika? Madali ang sagot. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng US yun. Hindi ko nga alam kung ano po yung posisyon natin ngayon, mga sangkay, since dikit po tayong kaalyado ng US, tapos yung US ngayon, gigil na gigil po sa ICC, tapos tayo, meron po tayong kababayan na nasa The Hague. So, I don't know kung ano po ang position dyan ni ano tawag dito? Ni PBBM. I'm sure, siguro naman, nag-uusap sila ni President Donald Trump. May lumabas na karaan, nire-respeto naman daw po ng Amerika kung ano po yung posisyon ng Pilipinas when it comes to ICC. Kasi nga, medyo malalim daw. Andun daw po yung former president. Pero, tandaan po natin, kung babalikan po natin ang isiniwalat nila Trump, ang purpose kung bakit nila ginagawa ang pag-dismantle sa ICC, hindi lang dahil kay Netanyahu, kundi dahil sa matinding katiwalian daw po ng ICC. Hindi daw po target si Trump. Pero, mga sangkay, ayaw nila yung ginagawa ng ICC na pakikialam daw po ng mga mahihinang mga bansa, no? Kaya ngayon, yung ICC nanganganib. Yung Amerika nga po yung unang mga sangkay, nag-withdraw ng kanilang, I think, may budget po yung US sa ICC na ibinalik sa Amerika.
So, ganyang katindi ngayon yung kagustuhan nila President Donald Trump na mapabagsak talaga yung ICC. Ang tanong dito, sasakyan kaya nila itong panawagan na damputin ng Amerika itong si Zaldico para paaminin sa kung ano ang mga nalalaman niya? Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.